Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po ang programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa na kung saan tayo po ay nagtuturo at the same time lumilikha ng isang samahan na magbibigay sa atin ng kaalaman, kahusayan, kasanayan sa ating responsibility bilang mga tatay. Sapagkat naniniwala po tayo na mga tatay, meron tayong napakahalagang role sa ating mga tahanan. It's a God-given role. So, hindi ito optional. It is actually an obligation. At the same time, welcome na welcome po ang mga misis, ang mga anak, o kaya yung mga nagbabalak na mag-asawa sa mga trainings natin. Ito yung naririnig natin. Kung narinig ko lang yan noon. Yan. Kaya ngayon po, welcome kayo, makinig kayo at matututo po kayo rito. At syempre, kasama natin at tayo po yung nagagalak dahil kompleto tayo ngayon. Sino ba yung laging wala? Ngayon, kompleto tayo. Bato-bato sa langit, ang tamaang pogi. Ayan. Biro lang ho. So, kasama natin si paring Allison ko. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. At syempre, si paring Dennis Espique. Hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. Para lang maintindihan nila. Paring Dennis, saan ka pa nanggagaling? Sa Pangasinan. Sa Binalonan, Pangasinan. Yan. Nakarating po ako sa kanila, no? Kung saan siya naruroon. Malayo talaga. Kaya para kami po ay makumpleto, napakalaking sakripisyo po, no? Para kay paring Dennis. Akala ko sa atin. Layo-layo ng pinanggagalingan. Darating dito, may pasalubong pang dalayan para sa atin, di ba? Wala ba? Meron. Sakripisyo din yun. Kasi bibigyan natin pa uwi, no? Demanding tayo. So, yan po, masaya kami ngayon dahil magkakasama kami. At pagpapatuloy natin itong ating pagtatalakay tungkol sa yung emotional security. At isa sa mahalagang elemento nito, yung right emotional atmosphere. So, syempre, pag pinag-uusapan ng emotional atmosphere, ano yung input natin para ma-create yung atmosphere na yon? Kahit saang lugar naman di ba? Sa trabaho, pagka yung sabi nga ng iba, Pastor, hindi naman po yung trabaho mahirap, yung katrabaho po ang hirap pakisamahan. So, kung titingnan nyo yung stress ng work, kadalasan po, ang nagdo-dominate sa stressor sa work, hindi yung mismong work that we need to do, but the environment, no, yung interactions natin. Kasi sabi nga, yung work prepared tayo dun Yung klase ng work kaya tayo naman natanggap because we are qualified to do it. So ang variable na talagang kadalasan ay hindi natin napaghahandaan. Anong emosyon dala-dala ng bawat isa? At kanya-kanya ng di ba? Baon. Kaya paminsan nagiging napaka-komplikado. So pag-uusapan natin ngayon, paano ba natin ma-develop itong emotional intelligence? No? Siguro para mabigyan tayo ng konting introduction, paring Dennis, pakibigyan tayo ng konting idea dito. Okay. Actually, yung mahalaga po yung environment. Yung tinatawag na emotional safety. Sa maraming mga kumpanya ngayon, they are moving toward psychological safety to make it safe para sa kanilang mga empleyado. In the same way na itong emotional safety or psychological safety, it will truly benefit yung family natin. Unang-una, sa mga research, sinasabi nila na kapag maganda raw yung environment sa organization, nagkakaroon po ng high performance na teams. So it will develop high performance teams. So in the same way na kung sa bahay natin, kunyari, expectation natin sa ating mga anak, maganda yung grado sa school, maganda yung engagement kunyari, sa siblings, maayos yung relationship natin, and they become very productive as individuals. Kailangan that we set as fathers, napag-usapan natin last time that the father is the most dominant ingredient in the emotional soup. Dahil merong mga neurotransmitters, mga hormones that are generated, so we call it happy hormones. So merong tinatawag po na brain-body system. So kung ano yung pinaperceive ng brain, kung it is a pleasant experience based on the emotional
quality ng interaction natin. If the brain feels safe, nagkakaroon po ng nagfo-flourish yung ating katawan. So yung mga magagandang hormones will be nandiyan yung dopamine to help us with motivation for learning. So ito example, let's say yung anak ninyo gusto po ninyo na mataas yung grado. And then syempre nag-aaral yan buong gabi, nag-aaral ng for an exam. Tapos hindi yan makakatulong sa bahay ng mga chores. So ikaw naman bilang magulang, ang expectation mo is kailangan gawin mo pa rin yan. And then papagalitan mo siya. Tapos ang mangyayari yan sa brain-body system, magsha-shutdown yung part ng brain na motivate na mag-aral. So ang iniisip niyan, itong tatay ko o mami ko, papagalitan na naman ako, I don't feel safe at home. So lahat ng dapat niyang aralin na may mental block siya, hindi nagre-register doon sa kanyang short-term memory. Okay. Tapos ihahatid mo ngayon sa papunta sa eskwelahan. Tapos may sermon ka pang baon. And then expectation mo, mataas yung grado niya. So as considering yung conditions na yon, dahil wala siyang naaral, hindi ngayon hindi naggumagana ng maayos, optimally yung kanyang pag-iisip, yung kanyang memory. Mababa ngayon yung grado. Pagbalik sa iyo, papakita niya yung grades niya, bagsak, galit ka pa rin. So what happens is it creates that kumbaga nako-compound yung negative emotion, kaya na-demotivate yung bata. Tapos hindi lang sa bahay yung ganong klaseng condition, sa school pa. Social media pa. So nai-stress, kaya marami pong mga kabataan ngayon ang dumaranas ng mental health. So sa bahay pa lang dapat na-address natin yan. That is why it's very important na de-develop po natin yung emotional intelligence. So meron pong training, marami pong resources online sa The World Needs a Father. May mga training po tayo na ginagawa to create providing emotional security so that we will have that information, awareness, and then we take steps para magkaroon ng emotional stability or psychological safety sa bahay so that ma-optimize yung ng mga capacity ng ating mga anak, even yung relationship natin na mag-asawa. Oo, alam mo, ito lang sa aking experience, kasi nung 2018, I was diagnosed with pituitary adenoma. So tumor siya na tumubo sa pituitary gland. Now, yung pituitary gland is responsible for the production, release of hormones. So interestingly, nung pumunta kami sa doktor, kasi nga pa-check up, alam na niya na may tumor ako sa utak. So kasama ko yung misis ko. Ang tanong ba naman sa misis ko, kumusta ugali nito? So sabi ko, grabe naman tong si doktor, tatanungin niyo ugali ko. Kasi sabi niya, yung ganitong klase ng tumor, tumubo sa iyong pituitary gland, affects the hormones to the point na yung behavior mo ay affected. Kasi yung hormones na yun yung nagpapadali ng stress, madali kang ma-stress, madali kang mapagod. Minsan may mga times noon na yung bang parang lobat ka na. Ngayon, syempre, feeling mo pagod ka, tapos ang expectation, dapat magawa mo to. Syempre, ikaw napo-frustrate sa sarili mo, bakit yung dating nagagawa, hindi ko magawa. Mas madali kang mairita. So, hindi ko alam na apektado pala yon dahil doon sa hormones. Hindi ko naman alam sa tumor. Hindi ko naman ngayon alam na may tumor ako. So, ang hirap i-explain. Yung mga babae, di ba? May mga pinagdadaanan sila yung monthly period. It also affects yung hormones. Yung menopause, it affects yung hormones. So, lahat ng ito, mapapansin mo, related sa hormones. At yung hormones na yan, yung mga hormonal imbalance, hormonal change, affects behavior. Kaya mapapansin natin na ganun ka-powerful itong mga hormones na ito na dito mo rin makikita yung beauty and wisdom ng design ng Panginoon. Kung ano yung kailangan ng katawan natin to cope, to fight stress, kung ano yung kailangan ng katawan natin to handle yung mga situation, is naturally provided for us. Itong physical body na ito has those components. Ngayon, ang question lang, how do we create yung
yung mga stimulants para itong mga hormones na ito ay ma-produce, ma-release. Now, pansinin nyo sa panahon po natin ngayon, yung word na depression, lagi nating naririnig. Yeah. I believe sa atin, maybe 10 years ago, hindi ito masyadong common. Yeah. In fact, pag sinabi mo noon na depressed, dalawa lang, either it's very serious o kaya people will not take you seriously kasi hindi masyadong term ito Yeah. Kaya lang na-introduce na nga ito, mga gadget, cellphone, it created that disconnect. No? Yes. Of course, dagdag mo pa yung effects ng screen time, no? Kasi syempre nadidisrupt yung brain Yeah. Kaya ngayon nga mapapansin mo yung locomotor skills ng mga bata is very much affected. Bakit? Kasi screen time wala yung coordination ng brain and body, wala yung movements that will stimulate the brain o yung development ng ating physical body. Nawala ito no? Kaya yun ang isang nakakatakot dahil ngayon marami tayong nakikita na problem which created another problem, no? Yung paggamit ng gadget is a problem, but it also created other problems, no? Developmental problems, no? Dahil doon. I'm sure sa inyong mga experience and of course sa mga studies, no? Anong nakita natin dito with the introduction of gadgets? How did this affect yung development ng mga bata? Yung unang-una dito, mapapansin mo, no, parang Jebo, yung tinatawag nating yung learning span nila, parang attention ay masyadong nagiging makitid o maiksi. Kaya nga kung mahilig sa paggamit ng mga gadgets at hindi ito napag-uukulan ng tamang atensyon o ng control o disiplina, ay talagang mapapalayo talaga yung bata when it comes sa kanilang pag-aaral. Sapagkat papansinin mo, no, even yung tinatawag nilang instant gratification, nagiging mas malubha siya ngayon. Bakit? Kasi kung mapapansin mo sa mga laro, merong katinatawag na on and off. Ibig sabihin, ganun lang kadali. Kung gusto mo maglaro, i-on mo lang, you start the game. Kung na-dead ka, pwede mong i-restart button lang at mag-uulit ka lang. Plug and play. Yeah, plug and play. Sa katotohanan ng buhay ay hindi ganun ang buhay Kung gusto mo masarap ang iyahain na pagkain, alam yan ng mga nanay at yung mga asawang lalaki na nagluluto, ay talagang mula sa paghahanap ng fresh, sariwang karne hanggang sa mga ingredients, mga sahog na ilalagay upang makapaghain ng masarap. Ibig sabihin, naglalaan ng oras, naglalaan ng tamang proseso. Kung minsan hindi na natin natitake ng consideration ito. Ikalawa, tinatawag nating consequences. Sa on and off at saka restart button sa mga online gaming, para bang ganun lang kadali. Kung na-dead ka, mag-restart ka lang, continue ka na ulit. Ngunit sa katotohanan ng buhay, parang Jebo, parang Dennis, mapapansin natin na ang bawat desisyon that we do in life ay may consequences. May karampatang itong consequence na pwedeng mag-suffer. Kaya maganda sa murang edad ay natuturuan na natin ang bata na ganito talaga ang buhay, na merong consequences sa bawat mga desisyon. Meron iba malalim, malubha, meron maiba naman parang simple lamang, ngunit ang katotohanan meron at meron talaga. Actually, it impairs yung learning. Sa umpisa pa lang, lalo na po yung mga bata na parang lumaki sila sa gadgets. Ito yung generation ngayon, generation beta. Ito yung mga may cyber yaya, di ba? Digital yaya. So sila yung lumaki sa AI, artificial intelligence. So sinasabi po ng siyensya, mga research, even yung kunyari speech may mga speech impediments o kaya mabagal yung development ng speech. Kasi ang learning nila ay nandun sa gadgets, which is two-dimensional. By design dapat 3-dimensional tayo. Nakikita natin yung movement ng pag kinakausap tayo ng magulang natin, nagagaya natin by imitation. Eye contact. Napansin ko rin sa academe, kasi nasa educational institution ako, yung relational skills, communication skills, kasi nasa lang kung may problema,
text lang. Tapos, kasi that's the easy way na hindi mo kailangan makipag-usap. Walang courage na kailangan doon para kung meron kang ipapadala na mensahe. Negotiation skills, yun, nawawala. Yeah. Problem solving skills, critical thinking. Lalo na po ngayon with yung introduction ng AI, yung ChatGPT. Okay naman siya, very very helpful siya, pero minsan dahil shortcut, hindi na challenge ang mga tao na mag-isip. Creativity na-hamper din. And then yung stress, ang isang contributor din ng stress is yung kapag tayo'y na-expose sa social media, yung problema ng ibang pamilya, problema ng ibang bansa, problema rin natin. Dumami, tapos, pati yung mga maliliit na mga young adults, mga bata, pati sila, as they are being exposed, which is good kasi nakikita nila kung ano nangyari sa buong mundo. Pero may downside. Yun yung downside. And that is when we talk about emotional intelligence, to develop yung ma-handle po natin itong mga mental stress na ito or toxicity o ma-reduce natin yung kunyari level ng stress natin. Tayo mismo naapektuhan yung brain-body system na sabi ko kanina, yung tinatawag po na self-management. So how do we take care of ourselves? So may mga ways, and by design, may mga ways to help take care of ourselves, like sleep, yung proper exercise, proper diet, yung mga kasama mo na sinasamahan mo, people you hang out with. So may mga, actually sa Bible, ang daming If you look at Proverbs, if you look at different passages in the Bible, it talks about taking care of our of course, yung spiritual life natin, yung mind natin, which is our soul, mind, emotions, feelings, and then yung body natin. Yeah. So, yun. And there is a way to improve. Pagdating siguro pagdating siguro parang Jebo doon sa sa self-regulation o self-management niya tinatawag. Kung mapapansin ninyo sa mga simbahan na every first month of the year or doon sa second half ng taon, may mga fasting sila, mga prayer fasting, Kung mapapansin mo sa mga nagfa-fast, may epekto pala ito sa ating yung physical natin na pangangatawan sa ating emosyon. Halimbawa, pag nag-fast ka pala ng mga in the first 2 days, medyo mas umiikli yung pasensya. Yung gutom pala may kinalaman din pala yon sa ating pagpapasensya. Kaya kuminsan, siguro sa daan, hungry. Pag kuminsan sa daan, nagmamaneho ka, normally, napagbibigyan ko naman ito, bakit yung parang maikli? Kailangan po na uunawaan po natin yung how our body works. Yeah. Kaya nga, even po sa mga kahit hindi nagfa-fast, halimbawa na lamang linggo ng umaga, nagmamadali ka, hindi ka nakapag-almusal, tapos medyo mahaba ang service, medyo matagal si pastor nag-sermon. Napagbuntunan mo si pastor. Para gano'n. Pagkatapos nun, biglang may meeting kayo at niluluto pa lang yung tanghalian ninyo. Tapos medyo mainit yung mga pag-uusap. Kuminsan, di ba, yun ang ipag-iingatan po natin. Sapagkat yun po yung mga unguarded moments natin, na yung katawan natin, medyo iba ang kanyang behavior, iba yung response niya. At sa kadahilanan po, sa katotohanan, ay meron po tayong tinatawag na sa ating katawan na dahil sa ating pagkagutom, ay may kinalaman din to sa ating decision making at sa ating pong pasensya na medyo mas humihina po, umiikli po ng bahagya. Kaya mag-iingat po tayo sapagkat may kinalaman po ito. At ito po ay, kung nauunawaan po natin to, nagsisimula po ito sa self-awareness. Yeah. Then, if we're aware na ganun po ang pangyayari sa ating pangangatawan, then we begin to manage ourselves. Yan. Kanina nabanggit yung mga epekto ng ating gadget sa atin. And let us clarify na hindi lang po yung content ang may problem, but the actual screen time, merong epekto yan, whether good content or whatever content, yung pong light na nanggagaling dyan sa ating gadgets affects that. At the same time, yun nga, dahil nakafocus dyan, and to parents, very important po ito,
na pag hindi regulated ang nagiging problem kasi yung mismong movement na kailangan ng katawan natin to produce the hormones, nawala yun kaya nga naalala nyo nung nandun tayo sa South Africa, yung isang ating kasama doon from Sri Lanka, binigay niya yung pinakita yung mga pictures ng ano ba yung ginagawa to rehabilitate the digitally addicted, yung facility nila. At pinakita roon actually mga physical activities na nung maliliit pa tayo, yun ang sinisimulate, yung aakit sa puno, tatawid sa kung sino mahulog, game over. Dati ganun tayo, di ba? Yung talaga pa nahulog, game over kasi bugbog ka pa sa bahay dahil kung saan lupalop ka na naman nagmula. Yun sinisimulate lang naman climbing, swinging, running, yan. Rolling. Di ba? Yun yung talagang natural sa atin. Kaya nga, ngayon po, sadly, yan ang nakaapekto sa mga bata. Kaya we advise na ito hong mga pinag-aaralan natin, hindi tayo naghahanap ng ito na yung nangyari, tanggapin na lang natin. Ang totoo po, we still have to regulate the use of gadgets. Hindi natin pag-uusapan tungkol sa emotional intelligence to patch up things, walang substitute doon sa human interaction. Kailangan talaga malesen natin yung gadget time, gadget use, kailangan ma-regulate yan. Now, having said that, dako ngayon tayo dito, na-introhan na kanina ni Paring Allison, kasi may apat na bagay, yung self-awareness, self-management, and then yung social awareness, yung kaalaman natin sa ano ba yung damdamin ng iba, and then how do we manage that emotion? Yung relationship, kasi hindi lang personal emotion, but the actual relationship, dahil may interaction na. So, isa-isahin natin. Yung una is self-awareness. Ngayon, ang question dito, hindi ba tayo aware? Pag galit tayo, hindi ba tayo aware sa ating emotions? Why is this important? And then, paano ba ito, yung self-awareness na ito? Actually, more on may mga underlying causes kasi yan. Kunyari, nagalit ka. Mahalaga yung i-combine natin yung self-awareness with self-reflection. Okay. Kaya doon sa ating pinag-aaralan sa The World Needs a Father, we discuss about wounds, we discuss about healing from the wounds. Kasi malaki yung impact ng father and mother wounds doon sa pag-create ng false self-image. Saka yung mga insecurities na nagmamanifest. Kumbaga, yun yung tangible manifestation ng wounds natin. So, kunyari, may example ako noon na nagalit ako dahil meron akong nail cutter na nakatago sa isang lugar. And then, nung hinahanap ko, wala siya. Sabi ko, lit-litan ng bahay natin, etong nail cutter na to, saan nagpunta? May gumamit ba? Bakit hindi nyo binalik? And then, naging big deal yun. So, if I am going to apply emotional intelligence, unang-una, yung emotions ko na nagalit ako. So, may anger, irritation, and then I have to identify. May levels kasi yun may anger, merong rage, may fury. Kumbaga may level siya ng anger, irritation, yung medyo mas mababa, tapos yung mas intense na anger is to the point na yung alam mo yung nang gigigil ka na. So it starts with irritation. So you have to identify ano ba to? And saan to nanggaling? So, nanggaling ito dun sa nawala na nail cutter. Bakit mahalaga ito? Bakit big deal ito? Kasi feeling ko, hindi ako narespeto. Yun. O bakit mahalaga ito? So, may self-reflection. Kasi nung bata ako, so I was tracing, ganito kasi yung feeling ko nung bata ako, na parang kinalakihan ko, na nag-create ng belief system sa akin na kapag iniwan ko itong bagay na to dahil mahalaga ito sa akin and in-honor nyo na ibalik yan kahit kunyari, okay nang naman gamitin nyo. Pero dahil hindi nyo binalik, I felt disrespected. So that's something na wound na I had to deal with. So there is self-awareness. And then may mga triggers pa tayo. Kunyari, pupunta ka sa, let's say, sa grocery.
Pag nakita mo yung mga pagkain, di ba? Kung ano-ano yung mga nilalagay mo sa grocery cart mo. Yeah. So, tapos magrereklamo ngayon sa end of the pag dumating yung bill, ba't ang laki-laki ng binayaran ko na bill sa sa credit card ko, or naubos na yung budget natin. Kasi may mga triggers sa pagkain. Kunyari, nag-stock tayo, pero hindi naman nakakain, minsan napapanisan pa, nag-e-expire pa. So saan galing 'yun? Yung bakit kailangan nating mapuno yung fridge natin o yung pantry natin. So may rin 'yun, self-awareness. So nakikita natin yung trigger na kapag sandali lang, pag napunta ako sa aisle na to, kung ano-ano yung aking kinukuha, so magta-divert ako ngayon. O kaya, ililista ko ngayon yung bibiling ko para hindi ko siya kukunin, o kaya kukuha ako ng accountability na papara sa akin para hindi ako mag-give in dun sa trigger. So, yung mga ganun, practical na mga examples. And what we can do is, when we are self-aware, hindi lang nasa isip na, aware ako sa ganito. So, transformation happens when we take action. So, anong gagawin natin ngayon? When we are aware na may mga limitations pala tayo, meron pala tayong mga tendencies na ganito, ano yung mga action steps natin? So, kahit maliliit lang yan, eventually, magkaroon ng pagbabago. Yeah. Oo, naalala ko yung napakinggan kong podcast tungkol dyan. Sinasabi niya may primary, secondary emotions. So, paminsan, yung anger natin is a secondary emotion. So, tinatry nating i-deal yung anger, pero hindi natin na-address yung primary. Yes. No? So, in your case, yung feeling of disrespect, parang nandoon, pero ang nakikita is the anger kasi siya yung naka-front Ngayon, pinipilit mong kontrolin yung anger, pero hindi mo ina-address yung cause. So, yun yung self-awareness, that we're able to sort out, ano ba pinanggagalingan? Ano ba talaga to? Kasi maraming layers yung emotions Kaya paminsan po, napapansin nyo, nag-escalate ang problem kasi pilit nating sinusolusyonan yung secondary, not the actual. Kaya minsan 'di ba sa mag-asawa, kahit sa pamilya, yung mga kung tawagin pag nag-away, historical. Kasi nahupa yung secondary na emotion, which is anger. Nahupa yun napatawa mo na yung misis mo, nabilan mo na ng Louis Vuitton. Ay, wow. Grabe yun, LV. Na solusyonan mo yung secondary, pero again, bakit historical? Kasi yung primary na cause, yung primary emotion is never really addressed. Hindi na deal. Kaya nangyayari ngayon, ulit lang ng ulit. Bibili ka na naman ng bili ng mga bag lang kung ano-ano dyan to appease the anger, but you're not addressing the primary emotion. So, bagamat parang simple, self-awareness, pero in reality, para tayong sibuyas na ang daming layers. Kaya yung self-awareness na ito is understanding saan ba talaga nanggagaling. Hindi lang yung alam mo na galit ka, hindi. Naintindihan mo na may mga layers ito and I can identify ano talaga yung root cause ng mga layers of emotions na ito. Now, we move to self-management. So, syempre, dahil alam mo na, ang ina-address mo ngayon is not the outermost layer. Ang ina-address mo is the innermost cause. Di ba? At mahirap ito. Kaya nga, paminsan mahalaga yung sinasabi natin sa training na meron tayong accountability group. Kasi may mga may mga area na hindi natin nakikita yung blind side, kung tawagin. Hindi natin nakikita ito. So through other people, we now understand. Actually, paminsan hindi lang yung comment nila Yung interaction lang natin sa kanila. Para bang napapatanong ka, teka lang, bakit itong taong to parang hindi siya nagagalit? Bakit ako galit na sa sitwasyong ito? Bakit siya iba ang response niya? So, yung presence lang ng ibang tao makes you wonder, why do I respond or react the way I do? Bakit yung isa, presented with the same situation, responds differently? So, mapapaisip ka na ngayon. So, siguro, merong ibang epekto sa akin tong sitwasyon na ito. Then, now, you begin to check, ano nga ba yung cause? Bakit sa kanya wala lang, sa akin meron? So, yun yung mga layers na yon. Ganun kahalaga yung maunawaan natin yung layers of emotions na yon, kasi
paminsan nga, yan ang nagiging problema sa mag-asawa, no? Yung bang sabihin ng asawa, hindi mo ako naintindihan. Yan. Kasi paminsan we're addressing the outermost, pero ang gusto niyang ipakita, the cause behind yung innermost, di ba? Kaya paminsan sabi nga nila sa mag-asawa, no? Pagka alis ka ng alis, galit na galit siya, alis ka ng alis, pag nandiyan ka naman, huwag ka nga makalapit-lapit, lumayo ka. Ano ba talaga? Okay. Kasi nga, maraming layers talaga yan. So, itong self-management, when you know, no, may tendency ako magalit pagka ganito, sabi nga ni paring Allison, alam mo na, na-traffic o may meeting, hindi pala maganda board meeting pagka gutom, hindi maganda mag-grocery pag gutom, hindi maganda maggutom. Palagi may baon, no? So, ibig sabihin, it affects you So, merong pagpagod, di ba? So, yung timing, no, ng mga usapan, yung alam mo how to prepare yourself for engaging others. No, very important. Ang sinasabi lang siguro dito, no, kailangan lang nating maunawaan, may kinalaman sa upbringing natin. Halimbawa na lamang, no, mga simpleng mga bagay, wag na nating palawigin pa. Mga simpleng bagay katulad ng mga meron ba nakaka-experience sa inyo o sa ating pong mga tagapakinig na yung mismong pagbabalik lang ng takip lang ng toothpaste? May issue ba doon? Kung minsan, di ba, parang meron. Kasimple-simple lang naman. I-screw mo lang pa, hindi mo pa maibalik, di ba? Yung switch ng ilaw, on and off lang naman, pipindutin mo lang, hindi mo mapindot. Yung paano ba paghila ng tissue, paglagay, yung pagganito ba sa ilalim o galing sa taas, di ba? Ang mga lilit na bagay na ito, nagiging parte ng irritants. At nung nagsisimula kami, dahil nga upbringing ko, yung ate ko, yung nanay ko, medyo may masasabi nating maselan pagdating sa mga bagay na ito. Oo. Kaya ako naman, nakalakihan ko yon nung ako'y nag-asawa, ay ganun din ang aking pamamalakad. Parang sasabi ko, ganito ka, board passer ka, tapos ganito lang, di mo kayang gawin. Grabe. Alam mo yung ganun lang sa isip mo, no? Bagamat hindi mo siya biniverbalize, pero ganun lang sa isip mo, kaya napagtatalunan namin lagi yun. Pero what I learned about, sabi nga, husband, love your wife, alam mo, it did not even take me 3 seconds para i-screw back yung takip ng toothpaste, di ba? Okay. Ako na mismo. Because I understand, ang nag-trigger sa akin, yung upbringing ko, yes, pero hindi naman, alam mo, minsan ang pagtatalunan mo, hindi na yung toothpaste Kung hindi kayo na mismo, nag-away na kayo. Di ba? At ayaw natin pong mangyari yun. May mga bagay, if we understand kung ano nag-trigger sa atin, if we can do it, hindi naman yung magtatagal ng 3 segundo siguro yung pagbabalik mo. Ibalik mo na lang. Bukas ang ilaw, patayin mo na lang. Di ba? Ganon na lamang po, kasimple po iyon. Actually, yung sinasabi mo falls under awareness of others. So, empathy. Kasi using yung information na yun, aware ka dun sa tendency mo na na ito yung pinanggalingan ko na values Ito yung upbringing ko Pagka in-enforce ko itong klaseng upbringing, o kaya in-expect ko yung ganitong upbringing na gagawin ng asawa ko, which has iba naman yung upbringing niya. Pag wala tayong mababa yung emotional intelligence natin, may expectation tayo that will cause yung irritation kapag hindi niya nagawa yung expectation natin. Correct. So, tayo ngayon yung nag-a-adjust. So, bilang tatay, bilang leader sa family, tinitingnan natin, ano ba yung pwede kong gawin? Initiate para hindi kami mag-clash, hindi kami walang tension nung nangyayari. So, ako na lang yung minsan, tanong ko nga yun, bakit? Parati bang tayo na lang yung umiintindi? Yes. So, as a leader, we take initiative to always be the one to understand. Marami tayong if we know yung pag-ibig ng Diyos na binuhos sa atin, yung forgiveness na binigay sa atin, we have the fruit of the Spirit. So, lahat ng yun, meron tayong ibibigay and we can go the extra mile just to make sure na yung relationship maayos. Kasi sometimes, minsan, okay naman. Panalo ka nga doon sa argument. Ikaw na nga yung tama. Na-enforce mo naman yung pagkatama mo. Pero nasira naman yung relationship. So, walang fruit. Naalala ko, paring Jebo, yung binabanggit kanina ni paring Jebo regarding sa, minsan may mga bagay na parang
yung statement parang ano lang naman, general lang naman. Pero itong isa, okay naman ang pagtanggap niya. Dito naman sa isa, parang alam mo yung taong lagi may pinaglalaban. Naku, napaka lantad ngayon sa over social media yung ganyan. Parang lagi natitrigger sa gantong klase mga issue. Pero alam mo, pwede mo naman parang palampasin yun. At bunga nito, parang alam mo, mismong ating relasyon bilang mga mananampalataya kay Kristo ay para bang nasisira at naapektuhan bunga ng mga bagay nito. Yeah. Minsan sa na-encounter ko, yung isang kaibigan ko, natanong ko ang background niya kung bakit ganon. Dati pala mahilig pala siya sa magsasama sa mga rally. Alam mo yung gano'n? Sa mga aktivista, political rally. At ngayon naging mananampalataya. He was not conscious enough na yun ang background niya, na pinanggagalingan niya. Kaya kapag mayroong mga konting argument lang o pagtatalo o may issue sa simbahan, big deal sa kanya. At pag hindi nasusunod yung parang sa tingin niyang tamang ideya niya, ibagsak. Ibagsak si Pastor. Huwag naman po gano'n. Pero isang katotohanan po ito. Kaya maganda siguro na hindi lamang natin, and this becomes, yung the world needs a father, it does not confine only to mga principles na pinag-uusapan natin, paring Dennis, paring Jebo, confine sa loob lamang ng tahanan. This becomes a leadership course kung mapapansin po ninyo. Kasi kung if you extract one principle, katulad ng pinag-uusapan natin, EQ lang naman ito, emotional quotient lamang po ito, but you can apply this sa church, sa whatever organization or offices that you belong in. Mahalaga social po media, ito. what we post online. Precisely. Kaya mahalaga po ito na pagtuunan po nating pansin at kung nandito po marami si paring Dennis na maaari makapagturo pa sa atin or mga libro na mga resources na pwedeng gamitin upang tayo po ay mas lalo pong gustuhin natin, naisin natin na upang po pag-aralan pa po ito kung paano po tayo mas matututo pa po when it comes to emotional quotient. In essence, I think yung value ng emotional intelligence, binigyan tayo ng Ministry of Reconciliation ng Panginoon. So, pwede natin siyang gamitin to build relationships. So, alam natin yung tendencies natin. Kung makakasakit dito sa kapwa natin, then we have to be able to manage it. So, the way that we can, kunyari may tinatawag na reframing, no? So, tignan natin yung perspective sa ibang perspective, yung situation from a different perspective. Probably look at a situation from the perspective of God, no? Paano ba tignan ng Panginoon yung taong ito? What would Jesus do? Difficult person. That is a good question. And then yung pag-aayos natin ng relationship. So basically that is awareness of others, empathy. And then self-management is yung pwede nating i-improve sa sarili natin so that we can give more. We can, time management kasama doon. Yung nabanggit nung last episode, yung energy management. So we can be very busy and akala natin dahil marami tayong ginawa, may accomplishment. Yung activity or yung dami ng activity does not mean that we are productive. Pero if we have the energy to engage with the most important people in our life, then we can build that emotional secure na home. Yan. Napakaganda nito kasi alam mo, usually ang nagiging problem sa relationships, isa na is we come into relationships with the expectation that we will be understood. So ang posture natin, tayo yung uunawain. So isa yan, kaya nagkakaroon ng problem. Imagine kung tatlo tayo, pare-parehas tayo yung nasa isip natin. Sino uunawa? Lahat tayo gusto natin unawain. Yan ang typical . Si Stephen Covey nga, dun sa book niya, 7 Habits of Highly Effective People, sinabi niya ron na isa sa mga habits is seek to understand. Bago mo hanapin na ikaw yung unawain. So, kasi nga, usually, papasok tayo sa relasyon, unawain mo muna ako, no? So, isa yan. So, kailangan ng improvement sa emotional intelligence dyan. Pangalawa, ang isang nagiging problem din natin, reactive. Yung bang pag may problema na, at saka lang tayo hahanap ng solusyon. Di ba? So, paminsan, di tayo nag-i-invest dun sa interaction. Kaya nga, di ba, sa isang input doon sa ating inaaral,
yung typical father will spend about 20 minutes a day interacting with the child, and sadly, yung content ng interaction na yon pinapagalitan mo. Sabi ng nanay mo, sabi ng teacher mo, ano ba nangyari sa ganito? Kasi nga, unless there is a problem, we will not engage. So, isang problema yan. Dagdag pa natin yung isa pa na oftentimes, yung sa levels of communication, di ba? Yung chit-chat, kung tawagin na, kumusta? Alam mo, kahit hindi nag-iisip, ang isasagot sa'yo, okay lang, di ba? Alam natin yan. Ngayon, ang problem, satisfied na tayo with okay lang. Even without really knowing, paano kaya, ano nangyari sa exam mo, okay lang. Hindi mo alam kung ano ba yung okay. Okay, pumasa, okay, dahil kahit bagsak, lahat kayo bagsak. Paano ba yon? O wala kang ka-idea, o how do you feel na ganyan ang nangyari, di ba? So, ibig sabihin, kulang tayo sa ganun eh. Kaya ang nangyayari, typical problem, unless it is broken, do not fix it. Pero ang idea natin kasi dito, we have to really invest. No, na makita natin yung importance ng right emotions at kailangan tayong maging sensitive sa emotion din ng bawat isa. Kasi yung sensitivity na yon will help us to respond better sa isa't isa. That's right. Kaya masasabi natin na napakahalaga ng emosyon, no? At hindi pala ganun kadali, no? Na yung hindi lang ito yung basta na, 'di ba, yung magpapaskil ka sa bahay, bawal na kasimangot. Hindi lang siya ganun Ang lalim ang lalim-lalim ng pinanggagalingan kasi paano hindi sisimangot? Sabi ng mga tao sa bahay. Kung ganyan ang ugali mo, di ba? So, in other words, may dynamics ang human relationship. So, it's not enough that we bring a happy face. Kasi yung happy face na yon is a product of a lot of things. Pero hindi lang siya dapat maging artificial. It should be something that really resonates from within. Na bunga ito ng, kaya ako nakangiti because I'm happy to see you dahil kahit na hindi mo sinara yung takip ng toothpaste, iniwan na kailaw yung mga ilaw dyan. I will be the one to solve this. Of course, pwede mo rin silang turuan, pero hindi ibig sabihin na yung maliit na bagay na ito will ruin everything for us. Right. Diba? That's right. Na tama lang naman na pagsabihan, baka naman pwedeng isara. Di ba? Pero we will not allow the little things to become the main things, no? Na main irritants natin dun sa ating relationship. So, dyan papasok yung emotional intelligence talaga. Naalala ko nga noon, sa context ng isang kumpanya, no? Meron silang kinikwento na kinatatakutan nila yung kahera kasi medyo masungit daw, no? Ngayon, syempre, ang interaction mo sa kahera noon, di pa uso yung mga ATM na sisweldo ka doon, kailangan lapitan mo dahil pag hindi ka lumapit, di makukuha yung sweldo mo. Kaya natatawa ko noon kasi iba-iba ng approach. No? May mga tao na, ano ba yan? Sungit-sungit. Pinagtrabaho namin ito, bigay. Pero meron naman yung mga tao na marunong manuyo. May iba naman na hindi papansinin yung mga irritabling aksyon. At meron din yung talagang mangungumusta pa. No? So, makikita mo na, yes, entitled tayo sa sweldo pare-parehas. But it does not mean na o-overlook natin yung emotion ng tao. Baka may pinagdadaanan, baka stressful sa kanya yung pagre-release dahil ang dami yung nakapila, hindi niya kakayaning ma-release lahat. So, ibig sabihin, minsan legitimate din yung action niya. Napatulan mo pa yung legitimate na yon. Maaring legitimate din yung concern mo. But again, ang mangyayari doon, you are reacting doon sa problem instead of responding with a solution. Tama. Kaya paminsan nag-escalate, di ba? Nagkasigawan kayo, nag-escalate kasi nga hindi natin naunawaan yung isa't isa. Kaya napakahalaga, no, na napakaganda nitong topic na ito kasi sa totoo lang, ang pag-asa dito, yung katotohanan that we can change. Yes. Pwede tayo magbago, no? Amen. And then may mga pwedeng gawin to educate ourselves. May mga pwedeng gawin to train ourselves to develop this. At again, bakit kailangan ito? Pillar ito Hindi lang pwedeng sabing masayahin si tatay. Bakit? Baka nagra-rugby si tatay kaya masayahin, no? Daming sabit sa buhay. Ang saya-saya mo. Mali naman yun.
So, kahit walang dahilan. Oo, walang dahilan. Ang saya mo. Dahil lang sinabi, dapat nakangiti ka. Okay, baka naman nagra-rugby na. So, kailangan natin dito, maintindihan natin where it is coming from. Yes. Legitimate, ika nga, legitimate. Kaya, napakaganda nung topic na ito, no? Kasi, lalo na coming from mga tatay, mga lalaki, kadalasan pag sinabi nating emosyon, mga misis ang iniisip natin. Hindi tayo expressive. Hindi tayo expressive. Kaya siguro maraming mga misis nakikinig ngayon, mga nanay, sabihin, nagpapalakpakan ngayon, ano? Parang na-imagine mo na magkatabi yung mag-asawa. Sabi ko sa iyo, makinig ka. Nilakasan pa yung radyo, no? Siguro maraming gano'n ngayon. O kaya kung nasa Facebook ngayon, sabihin nila, forward sa mister. Pakinggan mo ito. Kasi bihira talaga mga lalaki pinag-uusapan to, no? But again, we are thankful for this opportunity to be able to do this. Ngayon, dahil limitado ho ang oras, pag nalampas tayo, hindi na humangingiti yung ating mga susunod na programa. So, pakinggan natin si paring Allison sa ating devotion. Minsan ba po, inanyahan ko bawat isa na tayo po ay dumako sa ating pong devotion. Matatagpuan po ito mula po sa Proverbs, Kawikaan, Proverbs chapter 14, verse 26. Ganito po ang sinasabi. Whoever fears the Lord has a secure fortress, and for their children, it will be a refuge. Salin po sa mabuting balita, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. Katulad po ng napag-aralan po natin ngayon, mga nailahad po namin sa ating pong paksa, ang kahalagahan po ng pagkakaroon po ng takot sa Diyos, una sa lahat, ay nagbibigay daw po ito ng kapayapaan. Pag sinabi nating takot, ang sinasabi po dito ay reverence, respeto, paggalang. Kaya't kung titignan po natin ang isang malakas at matatag na pamilya o pagsasama, ang tatay ang siyang una sa lahat nagbibigay po na mataas po ang kanyang tinatawag na emotional quotient. Sapagkat ito po ay nagbibigay ng mas malalim pang koneksyon sa kanya pong may bahay at sa kanya pong mga anak. Nakita na rin po natin na ang isang mataas na emotional quotient ay nagbibigay din po ito ng magandang, matatawag po nating better development, no, pagdating po sa ating po mga anak. Sapagkat alam po natin na ang tao, hindi lamang po ito binubuo ng physical, spiritual, intellectual. Meron po itong emotional na aspeto. At kailangan po alalahanin po natin ito upang mas magiging maayos ang sitwasyon, ang environment sa kanyang pag-aaral, ay maganda din po na nadidevelop din po ang kanyang emotional quotient or intelligence. At ang tatay po ang naglalahad, ang nagbibigay po ng nagsaset ng tone sa loob po ng tahanan. Kaya't magandang makita po natin na sa atin pong pagrespeto, pagkilala po sa Diyos, ay inaangkin din po natin itong magandang responsibilidad. Dahil po alam po natin, nagsisimula po ang lahat sa Diyos at tayo po, bunga po neto ay nagbibigay daw po ito ng kapayapaan at katatagan sa loob po ng sambahayan. Kung papaano po ang relasyon po natin sa Diyos ay pinagtitibay ang atin pong personal na relasyon sa Diyos, gayon din po mahahalin tulad ang atin pong relasyon sa loob po ng tahanan. Na kapag matibay po ang tinatawag po nating samahan, dulot po ng pangunguna ni tatay, setting the tone inside the environment, inside the home, ay makatitiyak po tayo na mas magiging payapa po at matatag ang atin pong pamilya. Nawa po ay layunin po natin, naisin po natin, pangarapin po natin. Kung tayo po ay nandito na po sa gantong estado, ay marahil we can still put this to the next level upang hindi lamang po sa atin pong personal na kasiyahan, kung hindi magiging kasiyahan po ito ng buong pamilya. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, paring Allison. At syempre, bago tayo tuluyang magpaalam, no, baka may mga huling pananalita. Paring Dennis. Gusto ko lang banggitin yung quote ni Theodore Roosevelt. People don't care how much you know until they know how much you care. Wow, ganda. Paring Allison.
A God-fearing father provides a secure emotional and spiritual refuge for his children. Yan. So, doon nyo po makikita, mga kapatid, na napakahalaga that we create this right emotions kasi basically, it will not only show what kind of relationship we have right now, but it's an investment for the improvement of the relationships in the future. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating programang PARE or Parenting and Relationship Enhancement. At nagpapasalamat tayo dahil kumpleto tayo ngayon. Paring Dennis, maraming salamat. Paring Allison, maraming salamat. At sa lahat po sa inyo, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. PARE, Parenting and Relationship Enhancement.